Ako si Martha. Bago kayo mag-isip ng iba, oo, kilala ko si Gabriel ng matagal. Siya ang tipo ng tao na kapag nagkwento ka ng problema, tatawa muna, saka sasabihing, "Aayos na yan, besh." Kaya nung napunta sa akin ang balita na magbabalik siya sa baryo, nagulat ako. Hindi dahil sa pag-uwi, maraming umuuwi sa probinsya kapag may utang o may naiwang bahay na mabenta, kundi dahil may dalang lihim siya na hindi niya sinasabi kahit sa akin. Ang simula ng lahat? Utang. Malaki. Pinagtitipid, gabi-gabing overtime sa salon sa Malate, mga tips na tinatabi sa coin purse, pero hindi umabot. May tinubos na negosyo sa Maynila, may ipinangakong bahay na ibebenta para sagutin ang loan, at nang maubos ang lahat, ang tanging paraan, ibenta ang lumang bahay ni Lola Ising sa baryo ng San Roque. Simpleng transaksyon lang, sabi niya sa akin sa isang text. Bebenta na, babalik agad. Pero alam niyo naman ang probinsya, kapag may bahay na ibebenta, may kasama palaging alaala. Mga usapan at paminsan-minsan, mga babala. Aling Sally ang una niyang nakausap pagbalik. Si Aling Sally ang nakabantay sa bahay ni na Lola Ising simula pa nung wala ng ibang pamilya. Mahaba na ang kwento ni Aling Sally sa barangay. Kilala siya sa masipag magtanim, mahilig makipagsawsaw sa tsismis, pero nung araw na iyon, ang binulong niya kay Gabriel ay hindi tsismis. Huwag mong itulak agad papasok sa mga dayuhan, sabi niya. May sumpayang bahay. May mga nawawala. Tawa lang muna si Gabriel ng una. Ano yon, Aling Sal? Aswang ba? Pero nakita kong kumunot ang kilay niya. Hindi siya nagbiro katulad ng dati, may pagtataka at may takot. May litrato si Lola, dagdag ni Aling Sally. Kilakila ng patalim, may sulat sa likod. Hindi niya kailanman binanggit ang sulat sa umpisa. Tinignan ni Gabriel ang litrato kagabi, nag-iisa sa lumang sala, at nakita ko sa mata niya na hindi biro. Ang sulat sa likod ng larawan, para sa pagbabalik ng manunugis. Naalala ko ang tawag ng barangay nung una pa lang. Nawawala. Junjun, Tintoy, Entoy, 3 bata na wala na sa kanilang bahay nang magising ang mga magulang sa umaga. Walang bakas ng luha, walang saplot na naiwan, ang isa'y huling nakita na naglalaro sa sapa. Hindi lang iyon, may mga kwento sa palengke, sa sari-sari store, na may nakikitang mga anino na dumaraan sa gabi. May naniniwala na hayop lang, may naniniwala ng tao. Pero ang sabi ng matatanda, kapag nawawala ang bata, iba ang usapan dito. Kadalasan ang lumalabas ay pamilyar sa mga nawawala. Huwag ninyong kalimutan, sabi ng isang tumanda, ang mga lumalabas na ganon, madalas galing sa sariling dugo. Bakit kami nakinig? Dahil sa San Roque, ang paniniwala ay hindi basta alamat lang. Ito ay kasaysayan ng pamilya. Napaaraming kwento ng matatandang nag-aral, ng mga patalim na itinago sa ilalim ng altar, at ng mga lihim na sinasabing minana. At si Lola Ising, hindi ordinaryong lola lang. May nostalgikong imahe siya sa baryo. May nakatagong tao sa likod ng kanyang mga mata. Noon pa man may mga nagsasabing may kakaiba sa kanyang dugo. Ngayon ang larawang hawak-hawak ni Gabriel na ang nagpahirap sa kanyang dibdib. Hindi ko maiwasan huminga ng malalim nung sinabi niya na kailangan niyang tumulong. Hindi dahil ako ay dakilang kaibigan, dahil alam ko si Gabriel. Nag-iwan siya ng sarili sa Maynila dahil doon ang buhay niya. May salon, may mga kaibigan, may maliit na mundo na tinatawag niyang kalayaan. Pero pag uwi niya, tumingin siya sa paligid ng bahay na may lumang pinaghirapan at nakita ang mga mata ng mga kapitbahay na puno ng pag-asa. Pabuya? Oo, pero hindi iyon ang punto lang. Ang barangay ay nagkalat ng balita kung sino ang makakaayos, may gantimpala, at higit sa lahat, kung sino ang makakabig sa pinagmumulan ng takot, siya ang susunod na may hawak ng kabuluhan doon. Inaalala ang mga nawawala, at sa tingin nila,
Tanging ang angkan ng ising ang may kakayahang harapin yan. Magbabantay lang muna kayo, sagot ni Gabriel nang umaalis siya papunta sa bahay para kumuha ng mga gamit. Ngiti lang ang ipinakita niya, pero ramdam ko ang bigat. Nakita ko siya sa simbahan ng baryo, nag-iisa sa munting upuan, nagmamasid sa altar habang may malamig na hangin na dumaan. May lumang bakong sa kisamin na parang nag-aaway sa bawat bugso ng hangin. Ito ang unang gabi na nakita ko ang pagbabago, hindi lamang sa kilos niya, kundi sa katahimikan ng paligid. Parang nakakapit ang lahat ng alimpungatan. Dito pumapasok ang una nating CTA Besh. Kung naniniwala kayo sa aswang o hindi, comment naniniwala o hindi sa baba. Gusto kong marinig kung sino pa ang may mga kwento ng probinsya na ganito. Pero pagkatapos niyan, balik tayo sa kwento. Ang barangay meeting ay puno ng takot at galit. Aling Alma at Aling Cecil, dalawang matitibay na boses sa baryo, ang unang tumalon sa ideya na kailangan ng aksyon. Kung ang manunuis ay galing sa pamilya, sino pa ang manunuis kung hindi ang tagapagmana? Sigaw ni Aling Cecil. Napuno ang sala ng usapan. Merong nagsasabing tawagan ng pulis, merong nagsasabing hintayin muna ang probinsya. Ang pabuya ay nadagdagan mula sa tipaklong hanggang sa mga baboy na handog, at ang puso ni Gabriel ay tila nabibilang sa gitna ng paghahati. On the one hand, malaki ang kailangan niyang bayaran. On the other hand, hindi siya madaling iwan ng mga batang biktima. Nag-umpisa kaming nag-imbestiga ng lumubog ang araw. Hindi ito parang detective movie na may flashback at slow motion bara-bara. Ang sapa lang namin ay payak. Hilig ng mga bata doon. May matamis na dama, may lumang tulay. Ngunit hindi ang sapa ang pinakasigma. Ito ang lugar na may amoy ng nabubulok kapag umuulan, at ang mga bato sa ilog ay may lumang batik na parang dugo. Napansin namin ang isang puting balahibo na hindi karaniwan, hindi manok, hindi aso. Parang balahibo ng ibon pero mukhang umuusok ang balat ng asa sa isang punto. May mga bakas din ng kuko sa dulo ng isang mabatong gilid. 3 marka. Malalalim at parang kinamot ng malalaking daliri. Lumamig ang hangin nung nakita ni Gabriel yung mga marka. Hindi siya lumapit agad. May hawak siyang maliit na lampara at ang mga mata niya ay nakatingin na parang sinungaw sa mga dilim. Hindi ito ordinaryong aso, sabi niya at nagdikit ang boses niya. Hindi biro. Ito ang una talaga na napatunayan na hindi lang alamat. May iba rito. Habang nag-iikot kami, may napansin kami. Isang bahid ng dugong tuyo sa ilalim ng isang malaking bato. Hindi man sigaw ni Gabriel, nakita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Kinuha niya ang maliit na patalim ni Lola Ising mula sa kanyang bag. Hindi ko inisip noon kung saan niya nakuha, pero dumating siya na may lumang kahon na puno ng mga kalat at isang maliit na papel na may sulat sa gilid. Parang dati. Sabi niya, gamit ng pamilya. Nakipagtulungan si Aling Sally sa amin sa paghahanap. Nakatago siya. Bulong niya, basta wag niyo siyang galawin kung hindi niyo handa. Hindi kami umuwi agad. Habang gabi, naglalakad kami sa gilid ng sapa at naririnig mo ang mga palakpak ng langaw sa ilaw, ang malambing na sigaw ng kuliglig at ang malalim na pag-unga ng buwan. May sabi-sabi na noong araw, ginamit daw ang patalim na iyon sa pagharang sa halimaw, at may sinasabing ang batong pilak ang nagsisilbing susi sa pagpatay ng aswang. Pero yan ang mga kwentong lumang-lumang nakuha ko sa bibig ng mga matatanda. Hindi ko pinapansin noon, pero nang makita ko ang mukha ni Gabriel na tumingala sa buwan na may hawak ang patalim, may nakitang resahyo ako. Sabi ng isa pa naming kapitbahay, may simbahan sa gitna ng baryo na tigang na ng oras. May mga bagay na nasasabi ang lupa roon. Sa tagubilin ni Aling Sally, dumaan kami sa lumang simbahan. Maliit, may lumang krus na medyo nabaliwala na at may kakaibang lamina sa dingding na tila may itim na tatak na hindi maalis. Sa ilalim ng altar, may maitim na baul na natagpuan. Lumang tela,
ilang buto na hindi malinaw kung anong hayop, at isang liham na nakabalot sa wax. Nang buksan ni Gabriel ang liham, mabigat ang tinig niya. "Para sa iyon yan," sabi niya, tumutukoy sa patalim. "Kung kailanganin nating bumalik ang manunugis." At sa likod, isang pangungusap na nagbago ng lahat. Ang pangalan ng pinakaunang tanggubat at ang pag-aamin na naging kasintahan, kapatid o kamag-anak umano ng pamilya. Sa madaling salita, hindi lamang isang alamat, kundi isang dugo. Hindi ko kinakabahan noon. Alam kong may takot si Gabriel, ngulit may tapat din siyang desisyon. Kakailanganin niyang ilagay sa harap ang kanyang katawan para protektahan ang baryo at para tapusin ang utang. Ito ang kanyang rasyonal, at bilang kaibigan, nakiramdam ako ng pagod at pag-ibig sa kanyang sabay. "Kung ako lang to, aalis ako," sabi niya minsan habang nagbubukas ng malamig na soda sa aming kwarto. "Pero kung may bata na nawawala, hindi ako makakatulog." At sa huling bahagi ng araw na iyon, nagpasya siya. I-claim ang tungkulin bilang bagong manugis. Hindi madali ang desisyon. Nakita ko ang mga second thoughts sa mukha niya. Nakita ko rin ang kaunting kaligayahan, hindi dahil sa digmaan, kung hindi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pagiging bahagi ng istorya ng pamilya. Tila nagkaroon siya ng bagong hangarin. "Hindi ako perpekto," sabi niya sa akin, "pero gagawin ko to para sa kanila." Ang unang tunay na pangyayari na nagbago ng lahat ay nang sumubo kaming manghuli ng bakas sa sapa kinabukasan. Dala-dala namin ng lampara, ang maliit na bote ng asin, bawang na hinuhugot sa kanyang supot at ang patalim na dala ni Gabriel. Hindi namin tinalakay noon kung paano ito gamitin. Hindi rin ako magbibigay ng detalyadong paliwanag kung paano. Ipinagpalagay naming serbisyo ito ng proteksyon, isang simbolo lang. Naglakad kami papasok sa makakapal na damuhan at may kakaibang amoy na pumuno sa hangin. Parang naghalo ang latak ng lupa at isang bagay na nabubulok. May matalim na angil at ang mga palad ni Gabriel ay nanginginig. "Tanungin mo ang sarili mo," sabi ko sa kanya. "Handang-handa ka ba?" Hindi na raw siya handa, pero ginawa pa rin niya. Hindi namin inaasahan na magpapakita agad, kungit biglang may dumaan sa gilid ng ilog. Hindi malapit, hindi malayo. May aninong sumilong sa pagitan ng mga puno, mabilis at may kakaibang galaw. Ang mga mata ko ay humarang sa dilim. Ang puso ko ay nagtumpak. Naramdaman naming pareho ang presensya. Malamig, matalim sa dila at may malahangang amoy na pumapalo sa akin parang hanging nahihingal. Hindi ko mailarawan ang tunog na yun ng tama. Parang angil na iba ang tono. Parang tumatawa at uminak ng sabay. Natahimik ang mundo ng ilang saglit. Lumabas ito. Hindi buong katawan, hindi ring ganap. 3 daliri ang nanguna. Malalaking kuko na tila may kalawang at ang balat na parang may balahibong kumikilos sa hangganan ng liwanag. Puting mga mata. Walang kabit na pulang irises at nang muli naming tignan, may ilaw na umiikot sa paligid ng ulo nito. Kinuha ni Gabriel ang patalim at hindi siya umatras. Sa halip, lumapit siya. May pait at tapang sa kanyang bibig. "Halika," bulong niya, parang nakikipag-usap sa sarili. Ang halimuna iyon ay tumingin sa amin. Umatras ng isang hakbang at sumamblat sa dilim.
Sa mga oras na iyon, nagkaroon din ng ganitong kakaibang epekto kay Gabriel. Napansin niyang napapalakas ang kanyang pandama. Kung dati siya'y tahimik lang at marunong sa pag-aalaga ng mga kuko ng kliyente, ngayon nakikita niyang mas tumitindi ang amoy sa hangin, naririnig niya ang paggalaw ng damo, parang may parating na maliit na tinig sa ilalim ng lupa. Ako, bilang saksi, nakita ko ang paghahagulgol sa mukha niya, hindi panghihina, kundi pag-aalangan. "Hindi ako takot," sabi niya isang beses habang tinitingnan ang kanyang sugat. "Pero parang may ibang kumakanta sa ulo ko." Hindi namin ito tinatanggap bilang simpleng sakit. Kumapit kami sa lumang paniniwala ng baryo. Kapag ang katawan ay may kakaiba, may albularyo na dapat lapitan. Hindi ako sanay sa mga ritual na pinaniniwalaan ng matatanda. Pero kung may isang bagay na alam ko, kailangan namin ng magtungo kay Mang Simon. Si Mang Simon ay hindi ordinaryong albularyo, matandang lalaki na may mga dalang kulimbot sa muka at isang bintana ng tindahan na puno ng mga dahon tuyo at bomba ng asin. Isang tao na pagrarapat mo, sasagot ka agad ng mga kakaibang bagay. Hindi rin siya palamunin, may bukas siyang isip sa mga bagay na hindi maipaliwanag. "Hindi to simpleng sugat," sabi niya matapos humuni-huni at naglagay ng ilang dahon sa paligid ni Gabriel. "May madilim na kumot na kumakapit. Kailangan natin ng dasal at kailangan ng anino." Wala siyang binigay na step by step, hindi dapat, kundi mga pangkalahatang salita at pangakong dadalhin kami sa tuktok ng bundok kung kinakailangan. Nang nag-umpisa ang gabi, napuno ang aming bahay ng mga kapitbahay. May nagdala ng asin, may nagdala ng bawang, may nagdala ng lumang rosaryo. May humahalop sa ulo ni Gabriel tulad ng ina sa anak na nagkakasakit. Nakita ko ang kalungkutan sa mata niya. Napagpasyahan niyang magpatapang kahit sidsilan ng sakit. "Kung may tama ako mula sa halimaw, huwag ninyo akong ilayo. Hayaan ninyo akong maging yon na kailangan." Hindi ko alam kung paniniwalaan tayo o hindi, pero sa gitna ng katahimikan ng bahay, narinig ko ang mga boses ng ugoy, ang mga matatanda na umawit ng panalangin. Sa sobrang baha ng takot, ang mga kamay ni Gabriel ay kumurot sa kapitbahay. Kung matatapos ko to, hindi ko nakukuhain ng pabuya. May halong panumunbalik ang loob niya. Ako? Sobra akong natataranta. Naisip ko kung ano ang gagawin ng isa kong kaibigan. Magiging bayani ba siya o magiging biktima? Nagpasya kami na hindi muna kami maglihim. Sabihin na lang namin sa buong barangay. Tampok ang aksyon. Sa isang meeting na hindi inaasahan pero kailangang mangyari, nagpasya ang mga matatanda na ilagay kay Gabriel ang responsibilidad. Hindi ito nilabag ng kanyang karapatan. Voluntarya niya itong tinanggap. Ngunit may presyon. Ang mga mata ng mga pamilya ng nawawala ay kumapit sa kanya na parang siya ang kanilang pag-asa. Para sa kanya, ito ay mabigat. Personal na pag-igpaw ng kanyang buhay at propesyon upang harapin ang hindi malamang halimaw. Araw ang sumunod sa gabing iyon. Ang bata sa baryo ay hindi pa rin bumalik. Ngunit nakita namin ang kakaiba kay Gabriel. Matapos ang bawat kliyente niya sa salon ng umaga na nag-uuwi pa rin ng karaniwang tawanan at chismis, may mga sandaling tila napapailing siya at tumidilin sa malayo, parang may nakikitang bagay. Ang kanyang tinig ay medyo iba rin, mahina ang bigkas, parang may bihis na tinig sa likod. Naitatanong ko sa sarili ko, nagbabago ba talaga ang tao dahil sa dugo o dahil sa isip? Naglakad kami papunta sa lumang balon sa gilid ng barangay dahil may sabi-sabi roon na may itinatagong batong pilak. Ang balon ay mabigat tingnan, lumang bato, may lumang pako na naglalakip at sa paligid ay mga damo na hindi mapapaliwanag ang pagkakalatag. Naghanap kami ng palatandaan at natagpuan ang isang maliit na bato na kumikislap ng kakaiba pag naantig ng araw. Hindi namin tinanggal agad-agad sa balon. Nagpaliwanag ang isang natanda. Hindi basta bato ang batong iyon.
Siya ay may dalang kwento at hindi dapat baliin ng walang pag-iingat. Umikot lang kami sa paligid at napuno ng kaba ang lahat. Pag-uwi namin, malasang nangyari ang hindi iniasahan. Nagising si Gabriel na may kakaibang pagkilos. Minsan ay parang siya ang kumakanta ng malakas sa ilalim ng maingay na lamatang tunog. Minsan naman, tahimik na miglilihim ng ngiti. Ang mga kapitbahay ay napansin na naglalakad siya ng hating gabi sa ilog. Hindi ito dati niyang gawi. Nung tinanong namin siya, sinabing kung may kailangan daw siyang ayusin, may dalang ding damdamin na hindi niya maipaliwanag. Ako, bilang kaibigan, ay napuno ng takot. Naalala ko ang una naming CTA. Naalala ko na maraming naniniwala sa aswang at marami rin ang tutol. Sa panahong iyon, hindi ko na hinintay pa ang mga salita. Sumama ako sa kanya pagkikita namin sa umaga, hawak ang kanyang kamay at huminga ng sabay. Huling tanong na iniwan niya sa akin bago kami bumalangkas para hanapin si Mang Simon. Martha, kung ako ang magiging dahilan na mawala ang iba, sasabihin mo ba na kailangan kitang iwan? Tinignan ko siya ng matagal at nagdikit ang aking pingsing kay kanyang braso. Hindi kita iiwan, kahit anong mangyari, kasama mo ako. At yun ang punto kung saan kami nag-empake. Hindi natin babalikan ang buong labanan ngayon. Hindi namin pa alam ang magiging presyo nyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi lang ito tungkol sa isang patalim o isang batong pilak. Ito ay tungkol sa isang desisyon na magbabago hindi lang sa buhay ni Gabriel, kundi sa buong baryo. Lumabas kami ng bahay papunta sa malalim na kalye, dala ang konting gamit. Ang gabi ay malamig at ang mga bituin ay parang maliliit na mata na nanonood. Sa isang sandali, naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa dibdib ko at naririnig ko ang pag-ikot ng hangin na parabang nagdiriwang at nagbabantay sabay. Hindi kami paakyat ng bundok, hindi pa kami nagdarasal ng malakas. Ngunit kami ay umalis at ang liwanag ng lampara ni Gabriel ay may kakaibang sinag na parang nag-iwan ng bakas sa lupa. Nang tumahimik kami sa harap ng maliit na karito na magdadala sa amin sa kabilang barangay kung saan nakatira si Mang Simon, napangiti si Gabriel sa akin ng may lungkot. Kung may mangyayari sa akin, sabi niya, alam kong hindi ako nag-iisa. At naroon, sa ilaw ng poste, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko makita noon. Pagpayag. Isang pagpayag na handang isuko ang sarili para sa iba. At ang pag-asa na iyon, sa murang sandali, ay tila nagbigay ng liwanag na mas malakas kaysa sa anumang lampara sa aming mga kamay. Hindi pa natatapos ang lahat, ngunit ang bawat hakbang namin papunta kay Mang Simon ay may kasamang anino. Hindi lamang ng aming mga katawan, kundi ng isang bagay na hindi pa namin buong nauunawaan. Sa susunod na hakbang, kailangan naming harapin ang posibilidad na hindi lang kami ang magbabago. Kailangan malaman namin kung paano mananatiling tao si Gabriel habang dumaraan siya sa dilim na iyon. At kung may mangyayaring masama, sino ang magsasabi sa amin kung saan nagmula ang sumpa? Huling naiiwan ko sa inyo ang isang tanong na hindi ko masagot ng buo. Kung ang isang ordinaryong manikurista ang tatanggapin ang tungkulin ng manunugis, sino pa ba ang magtatakda kung siya ay magtatagumpay o mabubulok? Hindi ko malilimutan ang bahay ni Mang Simon. Maliit na kubo na napapaligiran ng mga tanim na hindi maunawaan ng Maynila, mga ugat na nakalutang sa lupa, mga damo na tila nagbabantay, at mga supot ng asin na nakasabit sa bawat poste. Tumunog ang kampana ng kanyang maliit na kampanaryo nang kami kumatok. Parang paalala na may lumang usapan na dapat sundin. Sumalubong sa amin si Mang Simon na may simpleng ngiti, pero may mga matang tila nakakita na ng sobrang dami ng lungkot. Halika anak, wika niya sa akin. Si Gabriel ba yan? Tinanaw ni Gabriel ang lumang albularyo na parang nakilala ang lahat ng mga anino sa bawat linya ng kanyang muka. Humarap siya at sabay na yumuko. May kakaibang respeto doon, hindi dahil sa sinuman, kundi dahil sa bigat ng napagpasisyonan ni Gabriel. Hindi nagtagal at napuno ang bahay ni Mang Simon. Dumating sina Aling Sally, sina Aling Alma at Cecil, may ilan pang kalalakihan na nagdala ng sewing machine at ilan pang kababaihan na may daladalang pagkain.
May tila maliit na kumpiyansa na puno ang lugar dahil hindi na kami nag-isa. Ngunit ramdam mo pa rin ang katahimikan na parang nakikipagsundo. Ang uri ng katahimikan bago bagyong sumapit. Hindi mo alam kung sasalubungin ka ng hangin o ng unos. Humawak si Mang Simon sa braso ni Gabriel ng kaunti at hindi nagmamadaling umusad. Hindi niya inulit ang mga takdang salita sa sino man. Sa halip, tumingin siya sa amin at nagtanong, "Kailan nagsimula?" At inisalisa ni Gabriel ang mga huling gabi. Ang pangangati sa balat, ang mga pagbabago sa panlasa, ang kalumbayan na nananatili kahit may tawanan. Habang siya'y nagsasalita, nakita ko ang paglihis ng mga mata niya mula sa edad ng pagkabata hanggang sa pagkakatali sa kasalukuyan. Parang sinusukat ng kanyang sarili kung sino siya dati at sino siya ngayon. Hindi man kami nagkaroon ng kumpletong paliwanag, sinabi ni Mang Simon na kailangan ng kombinasyon, hindi lang dasal at hindi lang bato. Kailangan ng katapatan ng loob, ng pag-aamin sa mga kasalanan ng pamilya at ng handang sakripisyo mula sa nasa gitna. Ang sumpa, sabi niya, hindi mawawala kung walang pag-aako. Kailangan ng isang nagmumula sa puso. At kailangan din ng ilaw sa tuktok kung saan ang hangin ay hindi nagdadala ng amoy ng lupa. Hindi niya binitiwan ng konkretong pamamaraan, pinanatili niya itong sagrado at tahimik. Ang ginawa lang niya ay humuni-huni ng mga lumang salita na hindi niya ipinaliwanag sa amin. Pinangunahan niya kami na ilibre si Gabriel mula sa mga dumarating na boses at pag-iba ng laman, ngulit paulit-ulit niyang binigas na hindi lahat ng balisay ay malulunasan ng walang pagdurusa. May presyo, wika niya, at hindi palaging kung ano ang inaasahan ninyo. Paglabas namin sa kubo, naglakad kami pabalik sa bahay. Dumilim ang gabi. Ang mga bituin ay tila nagkulob sa itaas ng may pag-aalinlangan at ang mga palayan sa paligid ay kumakaluskos na parang pangingilag. Nagpalit kami ng ilang saplot, nagdala ng tubig at nag-ayos ng munting poso ng apoy sa labas upang magpainit at magpaalala sa amin ng pagkatao. Sa gitna ng rangos na iyon, nakita ko si Gabriel na naglalakad ng paurong mula sa apoy. Hawak ang patalim na naaninag kung hindi na lamang isang lumang bakal. May timbang ito sa kanyang mga matay na mas mabigat pa sa mismong bakal. Sinabi naming handa na kami pag-akyat ng bundok paumanhin. Hindi kami tumigil sa pagkuha ng basbas mula sa simbahan, ilang lumang osaryo ang itinakda sa parehong kamay ni Gabriel, at may inihanda si Aling Sally, isang maliit na supot ng asin at ilang buntong-buntong ng bawang na nakatali. Hindi kami nagdala ng maraming tao, sapat lang na may magiging saksi at may mga magbabantay sa baryo. Ako, si Aling Sally, sina Aling Alma at Cecil at ilang kalalakihan na kusang loob na nag-offer ng pag-unawa. Ang pag-akyat sa bundok ay hindi madali. Matalim ang daan, punong-puno ng ugat at bato na parang mga ngipin na lumalabas sa lupa. Sa bawat hakbang, parang may gumagapang na malamig sa ating mga kasuotan. Hindi lamang malamig ng gabi, kundi malamig na nagmumula sa buto. Habang pataas kami, mas tumitindi ang tahimik. Ang mga kuliglig ay tumahimik at ang buwan ay tila nag-itim sa isang tanggal. May pagkakataon na tumingin ako kay Gabriel at makita ang isang bagong tumpak na direksyon sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang binata ng Maynila. Siya ay naglalakad bilang isang tao na may responsibilidad na hinding-hindi niya inalangan. Pag-akyat namin sa tuktok, may munting baldosa na tila sinesrabing malapit na kami. Doon nagtigil kami upang magpahinga. Hindi ako makatulog sa pag-iisip na ang sandaling ito ang magiging pasimula ng huling akto. Nagpatuloy si Mang Simon sa paghabi ng kanyang mga dasal at may ilang nagsimula sa pag-uumpisang pag-awit ng mga lumang kanta. Hindi ko alam ang lahat ng salita pero ramdam ko ang pag-ikot ng hangarin sa bawat himig. Bago masabi ang anumang bagay, naramdaman kong may tumambad sa amin. Ang himig ng hangin, ang pag-ilalim na parang tumatawa. At saka, nang parang timpla ng perlas ang liwanag sa aming harap, nakita namin siya. Hindi ganap na tao, hindi ganap na anino. Ang katawan niya ay may hugis, ngunit gumagalaw na parang sinasalamin ng apoy at usok. Ang kanyang mukha, kung tatawagin mo yung mukha,
ay may bahid ng pagkakamukha ng isang kamag-anak. May balahibo sa panga na kumikilos, may leeg na parang higanting ahas na kumikipot at ang mga mata na parang gumagapang na liwanag ng puting buwan. Tumahimik ang lahat at ang katahimikan ay nagpaibabaw sa isang usok na nagmula sa pagitan namin at ng halimaw. Nang tumingin si Tangubat sa amin, tumigil ang hangin sa pag-ikot. Parang lahat ng oras ay nagsuspended sa isang segundo. At siya, sa paraang hindi maipaliwanag, tumingin kay Gabriel at ngumiti. Lumapit akong kaunti kay Gabriel at hinawakan ng kanyang kamay. Nararamdaman kong may pag-igting sa mga kalamnan niya, may pag-igting sa bawat paghinga niya. Nag-umpisa si Mang Simon na imbitahan ng mga lumang salita at kahit hindi ko alam ang bawat salita, ramdam ko ang kanyang tinig na parang humahaplo sa hangin. Naiinis ang halimaw, may tunog na parang kumunuti ng metal. Sinabi niya sa amin na manindigan at huwag matakot at ang mangyari, kahit mahirap paniwalaan, ang boses ni Gabriel ay nag-iba. Minsan bago ang laban, tumanaw si Tangubat pasulyap at nakuha ang pagkakataon na magsalita. Ang kanyang boses ay parang dalawang tinig na nagsasalitan, isang tahimik at isang umuungal. Lola Ising, halos pabulong niya at tila may pagpapangalan doon na ibinalik ang isang lumang sugat. Kami ay magkakapatid. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw sa akin ang bigat ng kwento. Ang aswang na nananawagan ay hindi dayuhan, siya ay ninuno, siya ay dugo. Nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ang hangin ay parang humigop ng lahat ng aming mga pangungusap. Lumapit si Gabriel at parang may lumabas na ibang galaw sa kanya, parang nagniningning. Mabilis na kumilos ang katawan niya, hindi niya tinamblan ng pag-ibig kundi ang katapangan. Himawak siya ng patalim at nakaramdam na hindi ito basta sandata. Ito ay pahina ng kasaysayan. Sa isang saglit, tumigil ang lahat ng sakripisyong ito sa isang napakabigat na sandali. Kung sino si Tangubat at kung sino si Lola Ising at sino si Gabriel sa gitna ng kwentong iyon. Nagpasiya kaming magsimula, hindi sa pag-atake, kundi sa pag-aalay. Nagumpisang magdasal si Mang Simon sa isang mahinhing tono at ang ilan sa amin ay naglatag ng asin at bawang. Hindi ko inilarawan ng mga salita dahil hindi ito ang punto. Ang punto ay ang pagkakasunod-sunod ng puso, ang pag-amin, ang paghingi, at ang pagtatalaga. Di nagtagal, biglang nagkaroon ng pagbabago sa paligid. Parang may nagliwanag na maliit na ulap sa tapat ng Tangubat at ang mga bato sa paligid namin ay nagkiskis ng parang may kumikislap sa ilalim. Ngunit hindi naging madali. Sa gitna ng dasal, ang halimaw ay sumunggab sa isang iglap, hindi ng buong lakas, kundi parang sinusukat ang aming katatagan. Nag-umpisa si Gabriel na mabitin ang hininga at may maliit na kumakawag na ungol na bumaba mula sa kanya. Nakita ko ang kanyang mga kamay na naninginig at ang sugat sa kanyang braso na tila umuusbong ng kakaibang liwanag. Hindi ko maiwasan na mag-alala na baka siya na ang mawala. Sa puntong iyon, may nangyari na hindi ko inaasahan. Parang nag-igting ang kanyang loob. Hindi dahil sa mahika lamang, kundi dahil sa isang personal na pagsasakripisyo. Binitiwan niya ang patalim sa isang sandaling parang nais niyang ilapit ito sa kanyang dibdib. Sinasabi niya na handa siyang dalhin ng bigat. Tinitigan siya ni Mang Simon at ngumiti ng may kalungkutan. Kung iyon ang pinili mo, mahina niyang sabi, kalakip nito ang pag-asa. Ngunit tandaan mo, ang totoong lakas ay hindi nasa pagpapatay, kundi sa pagbalik. At doon, parang bumago ang balanse. May liwanag na bumalot kay Gabriel. Hindi nakakabighani, ngunit totoo. At unti-unti, ang boses na bago sa kanya ay naglaho. Parang isang ulap na tinanggal mula sa kalangitan. Nang si Tangubat ay umatras, tila siya ay nasaktan. Parang napahirapan sa pagkakilanlan. Nag-iyak si Mang Simon sa katahimikan ara sa isang sandali
at may mga nakatitig na luha sa mata ng ilan sa amin. Ang hangin ay tila bumalik sa kanyang tamang kurso. Ngunit hindi pa tapos. Nang medyo bumalikan si Gabriel sa sarili at ang kanyang mata ay nagliwanag ng isang bagay na kasangkot sa galit at awa, tumingin siya kay Tanggubat at parang nag-usap sa kanya na hindi gumagamit ng salita. May bahagi ng aming grupo na umingit ng takot na baka maulit ang nangyari. Baka ang halimaw ay tumalon muli at kokonti ang aming lakas. Ngunit si Gabriel, na hindi tulad niya dati, ay humakbang pasulong. Ang pagtatagpo ay hindi isang malagim na eksena ng dugo. Ito ay isang saglit ng tunggalian ng kaluluwa. Pinag-isa ni Gabriel ang patalim at ang batong pilak, hindi sa paraang ginagamit ang mga ito bilang mga armas, kundi parang pinagtigpi ang dalawa upang maging isang pamanata. Nagtagpo ang nalalakad na liwanag sa patalim at ang batong pilak ay nagliwanag na parang maliit na araw. Nang sumalubong ang dalawang anyo, si Tanggubat at si Gabriel, nagkaroon ng isang halakhak mula sa halimaw. Hindi iyon tagumpay, kundi isang pagtibag na parang sinubukan itong akitin ng pag-asa mula sa pagkatalo. Ngulit sa halip, tinugunan ito ni Gabriel ng isang paghinga na puno ng pag-ibig at galit. Pag-ibig sa baryo, galit sa kung sino ang kumuha ng mga bata. Hindi nagtagal at naganap ang pinakamalinaw na pagkilos. Hindi ko idedetalye ang mga galaw na maaharing maging gabay sa iba sa paggawa ng karahasan, ngunit ilalarawan ko ang epekto. Isang malakas na sigaw, isang liwanag na sumiklab, at isang pag-urong ng anino. May tunog na parang bato ang nabasag at parang may humiwalay na bahagi ng hangin. Ang Tanggubat ay umikting at sa huling hininga nito, nakatayo si Gabriel ng pagod pero matibay. May natirang amoy na parang nasunog na damo at ang mga balahibo na dati kumikilos ay parang nabitak at naglaho na parang usok. Nang kami lumapit, nakita namin na ang katawan ng halimaw ay hindi na ganoon. Hindi naman simpleng tinunaw, ngunit may malalim na pag-unawa. Siya ay nagbago bumalik sa lupa, parang isang matandang puno na nalanta at naputol ang sanga. Matapos ang sandaling iyon, may kumalat na katahimikan na hindi lamang pag-alis ng banta, kundi isang uri ng pagpapahinga. Nag-alala ako una, babalik ba ang mga bata? May tumigil sa akin ng tao. Martha, umakyat tayo pababa. Tignan natin ang sapa. Hindi ko alam kung ano ang aasahan namin, pero lumakad kaming tuloy. Dahan-dahan, tulong-tulong, pababa ng bundok papunta sa baryo. Pagdating namin sa sapa, at dito ako nanigas at hindi makapaniwala, may nakita kaming mga mukha na kilala namin. Hindi lahat, hindi rin ganap na maayos, ngulit may mga bata na tila nawawala, may ilan na nakaupo sa ilalim ng isang punong kawayan at nanginginig. Ninakawan kami ng takot, at agad silang yinakap ng mga magulang. Hindi ko maipaliwanag ang dami ng luha noon. May halo-halong galak, takot at pagdaramdam. Hindi lahat ng nawawala ay bumalik, ngunit karamihan ay nakita. May ilan na nasugatan, may ilan na napagod at nanlilisik. Ang mahalaga, marami sa kanila ay buhay pa. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang bumalik ang baryo sa isang uri ng normalidad. Ang mga magulang ay naglilinis ng mga bahay, may mga nagdala ng sopas at bigas bilang pasasalamat, at si Gabriel, na dati ay tinawag kong kaibigan, ay ngayoy tinanong ng may bago at mabigat na tingin. Nagpasya siya na hindi lamang ipagpapatuloy ang salon sa Maynila, na natili siya sa San Roque. Hindi ito kinuha niya ng walang pag-aatubili. Mayroon siyang saglit na pag-iisa at pagsisiyasat, ngulit nagpasya siyang tumayo bilang bahagi ng bayan. May isang seremonya kaunti lang matapos ng panunumbalik, hindi isang malaking parada, kundi isang tahimik na pag-alaala sa mga nangyari.
Nagtipon ng barangay sa gitna at nagtahi ng mga bagong ritual na puno ng pag-asa. Hindi na lamang pagmumulto ng takot, kundi pagpapaalala ng pag-aalaga. Nagbalik din si Gabriel ng pabuya. Hindi niya ito itinago. Tinala niya sa plaza at inabot sa mga magulang ng mga nawawala. Kung hindi ko tinanggap ang tungkulin, sabi niya nang nakaharap sa amin, hindi ito ang katapusan. Pero ngayon, ibabalik ko ang lahat sa kanila. Hindi para magpatawad sa sarili ko, kundi para sa kanila. May mga nagsabing siya ay tinanggap ang tungkulin dahil sa dugo, at may mga nagsabing nag-alay siya dahil sa isang matangaw na tapang. Para sa akin, nakita ko ang isang taong nagbago. Hindi sapagkat siya ay naging iba, kundi dahil ginawa niya ang isang bagay na hindi kayang tapusin ng pera o ng takot. Nagpasya siyang manatili upang maging bantay. Naglatag siya ng bagong paraan. Hindi pagpatay, kundi pagbabantay. Hindi pag-iisa, kundi pagtutulungan. Inilagay namin ang patalim at batong pilak sa isang lihim na lugar. Hindi itinapon sa ilog. Inilibing namin ang mga ito kung saan may linya ng bato at may pag-asa. Si Aling Sally ang nagbigay ng payo. Huwag ninyong ilabas yan kung wala sa oras. Huwag gamitin ang walang pagmumuni. At nakaintindi kami. Ang mga sandata ay nanatiling simbolo. Pahiwatig na minsan ay kailangan ng lakas, ngunit hindi dapat pagmula ng takot. Hindi naging madali ang buhay pagkatapos. May mga gabi na gising pa rin ako sa tunog ng damo. Naaalala ang paggalaw ng mga daliri ng halimaw. At may pagkakataon na si Gabriel ay biglang tatahimik sa gitna ng pag-uusap. Ngunit nagkaroon din kami ng pagkakataong tumawa muli. Mga bata na naglalaro sa sapa, mga kapitbahay na nag-aayos ng kanilang bubong, at ang sari-sari store nang muling nagbukas ng umaga. May mga gabi na siya at ako ay uupo lamang sa tabi ng kanyang maliit na tindahan at mag-usap ng mga walang kabuluhang bagay. Mga kwento ng salon, mga bagong kliyente at ang mga tsismis ng Maynila na parang napakalayo. Ang mga sandaling iyon ay mga bato ng pag-aalala na kahit ang mga taong may mabibigat na kwento ay nangangailangan ng katahimikan. Hindi ko itinatanggi na may bakas ng takot na nanatili. Kapag may umagang malakas ang hangin, may kumukurot na pagsilip sa akin kung may dumaan bang anino. Ngunit sa halip na ang takot ay maging dahilan ng paglayo, naging dahilan ito ng pagtutulungan. Nag-umpisa kami ng patrol sa gabi nang hindi para mamatay ng halimaw, kundi para dumating ang tulong kung may nangangailangan. Ang buong baryo ay nagbago ng maliit na kaugalian. Madaling tumulong sa mga nawawala at hindi agad magpasya ng nag-iisa. Ang pabuya ay ibinalik ni Gabriel na may isang pahayag. Hindi ko ito kailangan. Ang ginawa ko ay hindi pera. Ginawa ko ito dahil ito ang tama. Nang lumipas ang mga buwan, nagkaroon kami ng maliit na pagdiriwang upang alalahanin ng mga nangyari. Hindi malaki. Mas marami rito ang pag-aayos at pagpupulong ng mga tao. Pero sa araw na iyon, nakita ko si Gabriel na nakatayo sa harap ng bahay ni Lola Ising. Hawak ang maliit na larawan na siya mismo ang nagdala noong una. Tinitingnan niya ang mukha ni Lola, ang patalim na nasa larawan at ngiti na may halong lungkot. Pinahiran niya ang muka ng dalili niya at ng bahagyang mahinang bumulong. Patawad at salamat. Lumipas ang isang taon. Ang sapa ay naging mas malinis. May mga bagong puno kami na itinanim bilang alaala. Ang pangalan ni Gabriel sa barangay ay hindi na lamang ang manikurista mula sa Maynila. Siya ay tinatawag ring bantay ng gabi ng aming baryo. Hindi ko sasabihin na natapos na ang lahat, ngulit may ganitong tunog sa puso. Ang takot ay hindi tinanggal ng lubusan, ngulit napalitan ito ng pag-asa. Nasaksihan ko ang isang tao na nagbago dahil sa responsibilidad at pag-ibig sa kapwa. At sa huli, iyon ang naiwan sa akin.
Hindi ang kwento ng aswang lamang, kundi ang kwento ng kung paano nagiging tao ang isang tao sa gitna ng takot. Minsan, pag-uusapan namin ang mga nangyari at tawa kami at umiiyak ng sabay. Hindi ko sinasadyang magbunyag lang lahat ng detalye, hindi ko rin kailangan, pero ang punto ay malinaw. May mga bagay na hindi laging maipaliwanag ng siyensya at marami ring pagkakataon na ang ating tapang ang tanging sandata. Hindi ko nakuha ang lahat ng sagot, hindi ko kailanman inakala na ang dugo ng pamilya ang magiging susi o na ang patalim na matagal mang nakatago ay magiging simbolo ng pagtanggap. Pero nakita ko si Gabriel, isang manikurista na nagkunwaring manunugis dahil kailangan, at inanggap niya ang bigat na iyon. Kung may aral man sa kwento namin, siguro ito. Hindi ang pagiging kakaiba ang dapat tutukan, kundi ang kung paano tayo tumutugon sa kakaibang iyon. Sa isang baryo kung saan ang mga alamat ay naglalakip sa bawat bato, ang tunay na kababalhagan ay ang pagtulong ng kapitbahay sa kapitbahay. Ang pagbabalik ng mga nawawala ay hindi lubos na maipaliwanag, ngunit ito ay ipinagdudulot ng pagkakaisa, at marahil iyon ang isang uri ng himala. Ngayon, habang sinusulat ko ito at pinipilit kong ilagay sa salita ang bigat ng mga nangyari, napagtanto ko na ang true story sa pamagat ay hindi panghuhula ng lahat ng detalye. Ito ay kwento ng tao na pumili, ng isang manikurista na pumili na hindi iwan ang kanyang bayan sa oras ng takot. Kung minsan, ang katotohanan ay hindi perpekto at ang mga alaala ay naglilihim ng mga saglit na mas mahusay iwan sa katahimikan. Bago ako magpaalam, gusto kong marinig kayo. Ano ang palagay ninyo? Naniniwala ba kayo sa ganitong mga kwento sa inyong lugar? Ano ang nangyari sa inyong baryo na hindi maipaliwanag? Ibahagi ang inyong reaksyon at mag-subscribe para sa mga susunod na Aswang Confessions na aming ibabahagi. Salamat sa pakikinig at sa pagiging bahagi ng kwento.